Hello po. Hello po mga kamamates. Nakita ko, although naglugaw na ako, yung arroz caldo baga. Nakita ko, bumili pala si Chris ng gatas ng kalabaw. Ayan, sabi ko, i-film ko nga, balik tanaw sa nakaraan. Yung mga kaidaran ko po, di po ba sa probinsya, ganito po ang pagkain natin, gatas ng kalabaw, mainit na kanin. Tapos po, nagprito po ako ng tuyo. Ayan. Naglagay po ako dito ng asin just in case po na yung tuyo hindi maalat. Kasi syempre nilalagyan ng asin yung yan, gatas ng kalabaw. Ibahog natin sa kanin. Yan. Puro daw po to Pag daw po kasi hindi puro, napapanis agad. Yan. Tikman natin yung atin tuyo kung maalat. Kasi syempre binili ko lang yan sa tindahan. Hindi ko alam kung maalat siya. Just in case hindi maalat, pwede tayong maglagay ng asin. Yan. Ang bango. Kanina habang piniprito, sabi ni Chris, ang bango ng tuyo, ma. Kaya lang pumasok sa kwarto ko yung amoy. Yan. Ang tagal ng panahon na kung hindi nakaano nito, nakatikim ng gatas ng kalabaw. Bata pa ako nung ako makapag-ulam ng ganyan Okay na, hindi na kailangan ng asin, although hindi naman siya masyadong maalat. Pero tama na, huwag na natin tayo maglagay ng asin. Sarap. Sarap. Naalala ko, kwento ko sa inyo. Magmarites ako. Alam nyo ba, nung kumain kami sa labas ni Chris, na nag-video ako sa labas, kumain kami. Dami niya nakain, kita nyo naman pati yung kalahati ng pagkain ko, kinain din niya. Ngayon, paglabas namin sa resto, nakita niya meron vendor doon, yung nagtitinda ba ng mga tawag nito, yung manggang hilaw na nilalagay stick. Tapos lalagyan ng bagong alamang sa ibabaw. Tapos 20 pesos yung isang Indian mango lang na ganyan. Na hinati lang sa gitna, tinusukan ng stick. 20 pesos. Tinatanong niya ako kung gusto ko. Ayoko, busog na nga ako, sabi ko. Pero siya bumili, guys. Nako, saan kaya dinala ni Chris yung kinakain niyang yun? Grabe. Hindi mo ako mapabili ng ganun. Kalahati, 20 pesos. Sa bagay, nag-e-effort yung mga vendor, doon lang sila kumikita, yung mga ganun. Dito sa tapat namin may nagtitinda 5 piso lang. Medyo malit lang ng konti. Sarap yung tuyo. Kasi malalaman mo ng tuyo pag masarap, habang piniprito mo. Yung iba mabaho habang piniprito. Pero ito, mabango. Ibig sabihin siguro, sariwa siya. Elementary pa yata ako nung makapag-ulam kami ng ganito.
Bigay yun ng ano nung lola ko sa mother side. Naalala ko nga pala, nung araw, siguro kalabaw yun ng mga lola ko sa mother side. Kasi 1962 guys, kung natatandaan nyo, yung mga kapahunan ko na kay darang ko dyan, kung natatandaan nyo, nabalitaan nyo na yung barangay namin, noon baryo pa ang tawag Baryo Kulo, baryo Magsaysay, baryo Saging, ganyan, hanggang papuntang Dinalupian, Bataan, na was out ng baha. Sinikay kami sa kalabaw para nagkataon na nandun ako sa lola ko, kumbaga dumalaw, na was out, sinakay kami sa kalabaw para dalhin kami sa mataas na lugar. Bandang na paring kasi guys, medyo mataas doon. Doon kami dinala, hindi ko alam kung sino mga kasabay ko, basta natatandaan ko yun Siguro kaya may gatas ng kalabaw nung araw, yun, dinadalang kami ng lola ko. Yung bahay ng tiya ko, na kung saan ako nagdalaga, kasi nga, laki ako sa lola ko, father side. Ay, sorry. Ngayon, nung magdalagita ako, dun ako sa tiya ko, dun hanggang sa, mag-asawa ko. Yung bahay nila noon, na was out. Namatayan pa ako ng isang pinsan, anak niya, ng tiya ko, yung bunso. Yun. Ilang, ba lang siya nun? Kung ilang months ba, or namatay. Tapos, nagkahiwa-hiwalay kami. Nakita-kita kami dun sa Naparing, sa mataas na lugar. Grabe. Ay, sorry. Sa katakawan ko, nangangalaglag yung kinakain ko. Saka daldalang ko pati. Sarap. Ang takin mo. Pag ako namamalengke, wala akong nakikitang ganyan. Gatas ng kalabaw. Maaga pala siya nagpunta. Tulog pa ako. Maaga pala nagpunta si Chris sa palengke. Kita ko, yan. Tuyo. May gatas ng kalabaw. Tatanong yung tiyo ko sa kabila yun. Kita nyo? Nakakamiss talaga to. May pinagtanungan ako kasi nakalimutan ko na. Hindi ko kasi alam kung ini-sterilize to, yung bang papainit bago gamitin. Sabi nung napagtanungan ko, hindi daw. O, bahala na siya. Matibay naman yung tiyan ko sa ganyan
Masama yung sobrang linis. Pag nagkasakit, walang panlaban sa bakterya. Kaya kahit papano, kailangan may bakterya sa katawan. Totoo ba yun? Nabusog agad ako, guys. Kasi nag-aros kaldo ako eh. Halata pa din mata ko. Nasipon. Sinisipon ako. Nagpainit ako, guys, ng nagpakulo ako ng dahon ng malunggay. Hindi ako umiinom ng gamot eh. Hindi ako sanay. Ewan ko ba. Ang kilala ko lang gamot is biogesic. Pag masakit ang ulo ko, ganun. Pag may lagnat. Pero awa ng Diyos. Ay, excuse. Otoy, busog. Ito yung sinasabi ni Chris. Pag nabusog, dinidigay. Pero siya kahapon, di ko narinig, dumigay. Ibig siguro sabi nun, hindi pa siya busog sa kinain niya. Ayan. Iinumin ko. Ito yung pinakagamot ko pagka may sipon, may ubo, pinakulong dahon ng malunggay. Yan. Kasama yung tangkay, yung bag-aanin yung ganyan, yung tangkay, yung dahon ng malunggay. Tapos sugasan maigi, pakuluan nyo ng tubig. Yan. Sinasalin ko sa, pitchil. Nalagay ko sa rep para hindi mapanis. Yan. Ito lang gamot ko. Kailan ba ako huling nilagnat? Nung pandemic. Nung pandemic, nilagnat ako. Ganito lang, biogesic lang at saka yung mga herbal lang ininom ko. Awa ng Diyos, nakaraos. Sarap. Sarap. Busin mo. Kaka-aros kaldo ko lang. Busing ko daw. Ay, talagang nabusog ako. Sabi ko, napapahay tuloy ako. Sabi ko, wag babanggit ng magsasalita ng yung hay. Para bang mabigat sa buhay, yung ganon. Sa kabusugan ko, hindi ko maiwasan. Ano ba yan? Pasensya na po kayo. Yan, hanggang dito na lamang po. At medyo maikli yata yung ating Hindi ako nagluto, kaya dinadako na lang sa kwento-kwento para humaba ng konti. Pero may kabuluhan naman po yung kwento ko, di po ba? Yan. Babay na po. Maraming salamat po sa mga viewers, avid viewers. Lalo na po doon sa mga hindi po nag-skip ng ads. Yan. God bless us all po. Bye-bye.